Alam niyo po, mga kapatid at mga kachika, hindi po talaga matatapos ang usaping Nora Aunor hanggang marami pong kwento na lumulutang na nangangailangan ng kasagutan. Doon daw po sa mga naiwang propiedad ng pambansang alagad ng sining at superstar na si Nora Aunor, kasama raw po sa kanyang last will and testament sina Christopher De Leon at Richard Merck. Bitiranang kolonista na si Christopher Min, inilatag ang kwento sa last will and testament ni Nora Aunor kung kanino mapupunta. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Mainit pa rin na pinag-uusapan hanggang ngayon ng mga Noranian fans ang biglaang pagpanaw ng kanilang iniidolo na si Nora Aunor. Ngunit ang umagaw ng pansin ngayon ng netizens kung kanino nga ba mapupunta ang last will and testament ni Ate Guy, na kung saan mainit din ito na pinag-usapan sa vlog ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min, na hanggang ngayon na hindi pa rin matapos-tapos ang usapin hanggang may mga lumulutang sa kwentong buhay ni superstar Nora Aunor kung saan umiinit ngayon ang usapin sa last will and testament ni Ate Guy. Alam niyo po, mga kapatid at mga kachika, hindi po talaga matatapos ang usaping Nora Aunor hanggang marami pong kwento na lumulutang na nangangailangan ng kasagutan. Yun eh. Kasi sasabihin nila, ang tagal-tagal na, sana patahimikin na natin. Paano po itong patatahimikin natin? Ang dami-dami nga pong issue na karamihan pa nga ay fake news na naglalabasan. Katulad nito, dun daw po sa mga naiwang propiedad ng pambansang alagad ng sining at superstar na si Nora Aunor, kasama raw po sa kanyang last will and testament sina Christopher De Leon at Richard Merck. Paano naman nangyari yon, di ba? Ang galing-galing naman ang kwento yan. Ang daming ganyan, mga fake news. Makikita mo yan, nakabalandra talaga. Ito po, ang pinagkukunan natin ng ganitong mga puntos, of course, ang kaibigan natin, si Attorney Rene Bueno. Di ba? Na tinatangkilik din ang SNN. Salamat. Maraming salamat po, sir, sa pagkukontent po ng aming mga pinagkukwentuhan. Ang last will and testament pala, may dalawang paraan para sa kanilang mga siguradong tagapagmana. Meron po tayong tinatawag na holographic at meron din pong notarial. Ang holographic, yung sulat kamay, yung sulat kamay ng magpapamana. Yun po talaga, kailangan lang daw patunayan kung tunay na sulat kamay niya yon. Kailangan may makapagpatunay na ilang tao. Yun yung tinatawag na holographic. Hindi kailangan ng abogado dyan. Kasi nga, sulat kamay na niya yan eh. Sa kanya na mismo nang galing kung sino-sino ang kanyang pamamanahan dun sa kanyang mga heirs na tinatawag. Yung pangalawa naman po, yung notarial, ito yung talagang dokumento. At nangangailangan dito ng abogado. Kasi doon yung pagtagtagpi-tagpi ng kung sino-sino, hahati-hatiin yung division ng mga mamanahin. Ito yung ilalapit dito sa korte. Kailangan ng abogado at dadaan sa korte para patunayan kung gaano katotoo yung nilalaman ng last will and testament. At saka abogado mismo magbabasa noon. Itong ganitong notarial, kunwari, ikaw yung mamamahala. Agad-agad. Kunwari, tayo. Kunwari, alam natin na hindi na natin inaasahan pang mabubuhay tayo ng matagal. Siyempre, karaniwan, di ba, yung mga naiwan, nag-aaway-aaway. Nako, ang dami po nating alam na ganyan, lalo na sa angkan ng mga mayayaman. Itong pinag-aawayan. Kaya nga, di ba, yung pinag-aawayan naman yan, hindi pa nga, buhay pa nga, inahati-hati. Meron ng ganon. Kaya dapat, kapag ika nga, inararamdaman na niya na siya ay malapit na. Naaalis na siya. Aalis na siya para walang gulo doon sa mga iiwan niya. Gumagawa na po siya ng holographic or itong notarial. Para walang awayan. Kunwari, sinabi niya, ibibigay ko kay Wendell ang 3 ganito, ganyan. Sa iyo naman ay 2 at sa akin ay 1. Yun ang dapat masunod. Kasi yun ang sinulat niya sulat kamay niya. At yun din ang dumaan sa abogado dun sa last will and testament. Maliwanag. Pero sa palagay nyo,
kung meron man na mga naiwan. Sa patuloy nga ng kwento ni Nanay Christopher Min at mga kasama nito na sina Romel Chica at Wendell Alvarez, ay napatanong ang bitiranang kolumnista sa mga kasama kung mayroon nga bang last will and testament si superstar Nora Aunor, na kung saan nilinaw ni Nanay Christopher Min kung kanino nga ba mapunta ang nasabing ari-arian. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Pero ang tanong, meron bang last will and testament? Yun ang tanong. Si Ate Guy, balita ko wala eh. Oo nga, di ba Wala. ang narinig ko nga, di ba nagkakaproblema pa nga doon sa mga lupang Lupa, yung mga lupain doon sa papeles. Iriga. Oo, paano yun? Sabi naman niya, no, doon sa kanyang vlog dati, yung sa Nora Aunor Official, inihahanda na po namin ang mga kaukulang dokumento para sa mga lupang ito. Para maging legal na ang lahat. At huwag po kayong maawa sa akin, meron pa pong natira at meron pa akong aasahan. At yung kanyang mga naiwan, di ba? Parang ganon. Pero sa palagay mo, sino, kung sakaling merong last will and testament, sino sa palagay mo ang pinaboran ni Ate Guy? Siyempre, yung pabor, dapat si Ian. Yung tunay talaga at niliwal niya. Yun talaga. Tupalo na lang ang mga kapatid niyang sila Lotto at sila Matet, sila Kiko at saka si Kenneth. Yan din ang sinasabi ng iba na kay Ian daw dapat maiwan at sila Matet kabahagi lamang. Si Lotlot, si Matet, si Kiko at si Kenneth. Pero ayon kay Attorney Rene Bueno, pantay-pantay. Ay, ganun. Oo. Kung legally adopted, yung Ay, apat. okay. Oo. Okay. Pero, nung Ay, bang... legally din sila kasi di ba ginagamit nila lot billion, Matet billion. Hindi, Kaya nga. siguro isinunod na lang yung pangalan. Ang tanong na lang, noon bang akuin na Ate Guy ang responsibilidad sa apat na batang ito? Nagdaan kaya ito sa DSWD? Ayun, ang tanong. Kasi yun eh, di ba? Kasi, Dadaan yan eh. kasi di ba, Pero nung mga panahon yung kasi hindi pa mahigpit. Hindi pa, basta Oo. may ano ka. basta meron kang means, I-adapt. meron kang Oo. pagkakataong may pera ka, mayaman ka, makaya mo Pagkagawa mo yung birth certificate, mga ganun yung susunod sa pangalan mo. Ay, so parang paano nga yan? ganun yun. Kung legally adopted, pantay-pantay, ayon kay Attorney Rene Bueno. Kung ano man, di ba, kung ano man ang pangyayari, sana naman na iayos. Sana kahit wala yung holographic at wala din yung notarial, sana may nagawa din si Ate Guy para masabi sa kanya mga naiwan, ito ang inyo, ito ang inyo. Ayun. At saka nakikita ko naman sa kanila magkakapatid, di ba? Nakita mo na sa samahan nila kung may unit naman sila, maayos silang Oo. lahat. Mukhang hindi sila matutulod sa iba na nagagawa-agawan. Oo, yung nag-aaway-aaway. Nagsakiman. Oo. Palagay ko wala namang ganon. Ngayon, yan, hindi natin alam kung ano ang kahihinatnan nitong tinatawag na mga pamana na ito. Wala po tayo doon. Hindi natin alam kung meron ba siyang last will and testament na iniwan o wala. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!